LeBron James sees everything before it happens. The Warriors run a hammer play, which... Magandang araw sa inyo mga los. Yan pala yung trending video dati na kung saan pinag-usapan yung IQ daw ni LeBron James, tapos yung nabasa daw niya yung mangyayari, yung mga ganun mga lods. Well, kung IQ ni LeBron James ang pag-uusapan natin mga lods, nandun na siya sa pinakamataas. Actually, ang pinag-uusapan na nga sa kanya yung debate kung sino ba ang greatest player of all time. Pero hindi tayo nandito para pag-usapan yung mga lods. Nandito tayo para pag-usapan yung trending videos na yan. At meron tayong matutunan. Mga lods, yung trending video kasi na yan, masyado yung hinipe ng mga nagpapahype. Siguro for the views. Pero ako, mag-real talk tayo dito mga lods. I to break it to you, there's nothing spectacular sa defensive scheme na nangyari na yan. Actually, gusto kong i-normalize yan. Ops, teka lang ha, wag muna kayong magalit ha. Huwag nyo i-bash. Hindi ko dinidiminish kung ano man yung nagawa ni LeBron James yan. Pero gusto ko kasi i-normalize sa inyo. At mag-real talk lang ako na hindi talaga siya spectacular. So mga lods, kung mapapansin ninyo, si LeBron James, sinuro niya kay AD na magsiswitch daw sila. Pero bago mangyari yun, ginawa rin ni Schroeder yan na mag-switch nung mag-hand off si Draymond Green papunta kay Steph Curry. So ang ginawa ni Schroeder, nag-switch siya. So from that point pa lang mga lods, sa dalawang switch na yon, alam ko na ang ginawa nila is all switch. So from the timeout, sinabi na ng coach nila yan. So kung may credit man dyan, si Coach Ham na kagad. Dahil sinabi niya na mag-all switch And ginawa din naman sa laro yun. Pero mga lods, again, nothing spectacular pa rin. Kasi common knowledge yan sa mga nagbabasketball. Pag dying seconds, konti na lang yung oras, at we need a stop, maganda talaga mag-all switch. Bakit? Ano ba ang advantage ng all switch? Pag nag-switch ka, automatic mga lods, may tao kagad. Diba? Unlike pag hindi ka nag-switch at nagkaroon ng effect ang screen kahit hindi tumama, kahit madelay lang, siyempre, madedelay ka, makakakuha ng bola yon. May split seconds dun, pwedeng tumira, yun nakakuha ng bola. Ganon ang pwedeng mangyari kay Steph Curry. So, parating pa lang yung handoff, anong ginawa niya ni Schroeder? Tinuro niya na dito sa bantay na gumanto na para mag-switch kasi palabas si Steph Curry. At si Schroeder, imbis na tumama kay Draymond Green, umilali na siya, sana bumantay kay Draymond Green. So, ano nangyari? Nag-switch. So, anong ginawa ni Draymond Green? Dahil nakita niya na tinuturo na ni Schroeder na mag-switch sila, hindi niya na pinasa kay Steph Curry kasi nonsense na So, ginawa niya fake handoff. Nakita siya ng medyo advantage ng konti kay Schroeder na pwede niyang atakin dahil mas malaki siya. Anong nangyari? Dinarive niya. Kasi alam niya, meron pa silang next option. Ito mga los, tingnan natin. Yan i-handoff dapat. Yan natin nyo, i-handoff dapat. So, ngayon tatamaan si Schroeder dito. Pwedeng malibre kung hindi sila nag-switch at babalikan niya. Diba? Ginawa niya, parating pa lang yan, tinuro niya na. So ngayon nag-switch na kagad to. So hindi na binigay ni Draymond Green. Kasi alam niya naman na may tao na So ito, tinuloy-tuloy ni Draymond Green. Natuloy-tuloy naman niya. So napunta siya doon sa pwesto na kung saan pwede niya makita yung hammer action dito. Again, gusto ko i-normalize yung weak side action mga lods. Moving without the ball na hindi ka nakakagulo rito. At ang isa sa mga common na ginagawa dyan is hammer screen. Common mga lods. Okay, common yan. Hindi yan spectacular on something special. So, gusto kong i-normalize yan sa mga kabataan para matutunan ninyo. Hindi yung ma-hype lang kayo sa media. So, ngayon, pag nagbigay ng screen yan, kung hindi sila nag-switch dyan, pwedeng madelay si LeBron, malilibre ng konti, pero pag nakatanggap na yan, baka tumira na. Kilala nyo naman si Klay Thompson. Quick shot din yan. So, ang ginawa niya, okay, balik natin sa dati. Nung magbibigay ng screen, sinwitch niya na para paglabas dito, may tao na kagad. Ang kinabilibang ko dito kay LeBron James, ang sama ng pwesto niya dito Mali nga actually yung pwesto niya, dapat nandito siya. Ang kinabilibang ko sa kanya, nung tumama yung screen dito, hindi pa rin siya nakalusot. Ganong kalakas yung depensa ni LeBron James at ganong kalakas yung katawan niya. Kaya nung pagpasa ni Draymond Green, hindi nakuha ni Andrew Wiggins, na turnover sila. Doon ako bumilib kay LeBron James kung paano niya ni-recover yung pwesto nung na-screenan siya. Diba? So mga lods, again, ano ba yung gusto kong matutunan nyo rito? Maging normal sa isipan ng mga kabataan yung mga ganyang klaseng pag-iisip sa loob ng basketball court. Yung pag may sinabi yung coach, all switch, talagang may execute nyo na mag-all switch kayo. Hindi yung pagdating na sa loob ng court, nakalimutan nyo, ay all switch pala tayo, ba't mahinabol? Uy, ba't ka nag-fight screen? All switch nga And gusto ko matutunan nyo na all switch, ang advantage niyan is talagang lagi may tao. Kahit na magkaroon ng screen. Ang disadvantage is magpapalit-palit ng tao. So, pwedeng magkaroon ng mismatches. So, para mabawasan
yung disadvantage ng all-switch, nagpapasok ang coach ng mga players na pwedeng mag-switch talaga. Yung kayang bumantay ng kahit na anong pwesto, kagaya nila LeBron James. Tapos gusto ko rin matutunan ng mga bata rito na yung hammer screen, isa yan sa pinaka-common na weak side action na pwede natin matutunan na para habang gumagalaw doon sa may ball side, pwede rin kayong kumilos doon sa kabila para hindi gaanong stagnant yung offense nyo at hindi gaanong makahelp yung defense, okay? Pansinin nyo mga lods, kung may nangyayari dito at nakalusot to, pwedeng humilp tong mga to Pero ba't hindi sila makahelp? Kasi may nangyayaring action dito. And good thing din na si Schroeder ay kahit pa paano na-contain niya ng konti si Draymond Green, hindi talaga nakalusot para maka-layup. Na-contain niya. So kailangan ipasa ni Draymond Green. So it's a team defense, not just only one player. Ayoko din gano'ng ma-sensationalize yung one-on-one play, offense or defense. Gusto ko rin matutunan ng mga kabataan yung team defense na pwedeng mangyari dito. Sana meron kayo natutunan dito mga lods at sana may sense yung mga pinagsasabi ko. And kung may mga katanungan kayo, just comment below.